Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 621. Pagsira ng selyo. Ito ay isang napakakapal na kagubatan. Bagamat paminsan-minsan ay may ilang liwanag na tumatagos sa mga puwang at nakakalat dito, mahirap pa ring paalisan ang kadilimang iyon sa loob ng kagubatan. Malamang na ang nakagigipit na kapaligiran ay magiging mahirap para sa isang tao na tiisin kapag ang isa ay naglalakad sa gayong lugar. Isang alon ng nagmamadaling yabag ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng tahimik na kagubatan. Kaagad, isang malaking grupo ng hindi malinaw na mga itim na figure ang lumitaw sa isang sulok ng kagubatan. Ang mga itim na figure ay lumakad ng napakatahimik at malinaw na napakaraming lumang mga kamay. Habang naglalakad sila, ang kanilang mga tingin ay maingat na nagwawalis sa nakapalibot na madilim na sulok. Sa Black Corner region na ito, dapat palaging ilagay ang salitang maingat sa puso ng isang tao sa lahat ng oras, anuman ang pagkakakilanlan ng isang tao. Isang bagay na parang bangkang lumulubog sa kanal na nangyari halos araw-araw. Kung nais ng isang tao na mabuhay ng mas matagal, ang isa ay dapat palaging mapanatili ang isang maingat na estado. Creek. Ang isang tuyong sanga sa lupa kung saan dumaong ang isang figure ng tao ay biglang nabasag habang sila ay naglalakad. Ang malinaw na tunog ay umalangaw-ngaw sa buong tahimik na kagubatan, at napakatindi sa tenga. Biglang huminto ang mga naglalakad dahil sa tunog na ito. Ang pinuno nila ay isang taong nakasuot ng itim. Madilim at mabagsik ang kanyang tingin habang pinuputol nito ang kasama niyang natapakan ang putol na sanga. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ituturo na sana ang grupo na ipagpatuloy ang pagsulong nang biglang narinig ng kanyang tenga ang tunog ng ilang dahon na gumagalaw. Agad na nagbago ang kanyang mukha nang sumigaw siya ng mahigpit. Mag-ingat ka, shoo! Shoo! Katatapos lang ng kanyang sigaw nang biglang bumaril ang mga palaso mula sa madilim na itim na kagubatan sa lahat ng direksyon, umaatake sa grupong ito hanggang sa tuluyang nagulo ang pagkakabuo nito. Biglang nanginig ang mga puno sa paligid pagkatapos ng ulan ng mga palaso. Kaagad-agad, maraming katulad na nakasuot ng itim na tao ang sumugod sa parang kidlat na paraan. Sa wakas, itinaas nila ang kanilang makantab na talam. Wala naman silang sinabing kalokohan. Tanging isang madilim, malamig na layuning pagpatay na pumuno sa masukal na kagubatan ang naruroon. Mag-ingat ka, labanan mo sila. Ang puso ng pinunong iyon na nakasuot ng itim na damit ay agad na lumubog nang makita ang unit ng itim na figure na umatake ng walang kaunting ingay, at ang mga katawan ay napuno ng napakakapal na amoy ng dugo. Sa isang sulyap, masasabi na ang isang sinanay na unit ay madalas na nagkakagulo sa gilid ng isang talam at napakaraming karanasan. Bukod dito, mula sa hitsura ng bilis kung saan sumugod ang mga itim na figure na ito, malinaw na ang kanilang lakas ay napakahusay. Sa ang paksayon lamang kabilang ang napakalakas na lakas. Ang mga itim na figure na ito ay napakabilis at maliksi. Sa ilang iglap lang, diretso nilang tinusok ang forma ng mga figure na iyon na may itim na damit na parang talam. Ang talam ay naglalaman ng malamig na kislap, at isang mababa, malalim na tunog ang lilito sa bawat oras na ito ay lampasan ang ilang laman. Ang tunog na ito ay naging dahilan upang mas lalong lumubog ang puso ng pinuno. Hinugot ng pinuno ang kanyang sandata mula sa kanyang baywang at pilit na pinaatres ang dalawang itim na figure na tahimik na bumaril. Gayunpaman, ang presyong ibinayad niya ay isang hiwa sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, na nagresulta sa kanyang kamay na napuno ng dugo. Sa pagkuha ng pagkakataong umatras, ang kanyang mga tingin ay dumaan sa kanyang unit na nagtamo ng malubhang pagkamatay at pinsala sa loob ng wala pang isang minuto. Agad na sumilay sa kanyang mga mata ang pagkabigla nang itayo niya ang isang matapang na harapan at sumigaw. Naglakas loob ka pang hawakan ang isang tao mula sa Black Alliance. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sa harap ng kanyang pag-iyak, ang sagot na natanggap niya ay isang pares ng mga talam na naglalaman ng mga bakas ng dugo. Ang katawan ng pinunong ito na nakasuot ng itim na damit ay gamulong sa lupa sa isang kahabag-habag na paraan. Nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa at nanatili siyang malapit sa lupa habang siya ay bumaril palabas ng kagubatan sa isang paputok na paraan. Ang bilis na iyon ay napakabilis. Kahit ang mga itim na figures sa likod niya ay hindi makahabol.
Sa sandaling tatakas na ang nakaitim na figure mula sa kagubatan, isang dagwang hangin ang biglang tumunog sa tabi ng kanyang tainga. Kaagad, bumagsak ang kanyang likod habang ang isang mabangis na puwersa ay sumisid pababa, at walang tigil na binasag ang una ng marahas sa lupa. Grog. Hindi napigilan ng taong nakasuot ng itim na pagluwa ng isang subo ng sariwang dugo matapos makatanggap ng napakalakas na suntok. Nahihirapan siyang ibinaling ang kanyang ulo nang makita niya ang isang figure ng tao na ang buong katawan ay nakabalot sa isang malaki at itim na damit. Ang Black Alliance ay hindi magpapahuli sa inyong lahat. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay dumura ng isang subo ng dugo at nagsalita sa madilim na paraan. Ang bilang ng mga tao mula sa Black Alliance na namatay sa aking mga kamay ay nasa triple digit na. Isang boses na naglalaman ng makapal na amoy ng dugo ang dahan-daang lumabas mula sa itim na damit. Kaagad, dahan-dahan niyang idiniin ang kanyang mga paa, at isang puwersa ang lumabas bago binasag ang likod ng lalaking nakaitim na damit, na ikinamatay niya sa isang hampas. Habang sinisipa ng itim na figure ang patay na lalaking nakasuot ng itim na damit sa isang tabi, isa pang itim na figure ang mabilis na lumukso bago hinanap ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Ilang sandali pa, may inilabas siyang sulat sa bulsa ng dibdib ng una at magalang na iniabot sa misteryosong katabi niya na ang buong katawan ay naglalaman ng makapal na amoy ng dugo. Pinunit ng misteryosong lalaking nakasuot ng itim ang sobra at dahan-daang binuksan ang sulat. Ilang sandali pa, tumawa siya sa isang madilim at malamig na boses. Talagang hindi inaasahan na maging ang Wild Lion Gang ay sumali sa Black Alliance. Nakaabot na ba ang kanilang mga braso sa lugar na ito? Sa loob ng 2 taon na ito, paulit-ulit na lumalabas ang mga eksperto mula sa Jianan Academy upang maghanap ng problema sa mga ekspertong iyon na lumahok sa pananambang sa Jianan Academy noon. Upang labanan ang Jianan Academy, na itinatag ni Han Fang ang Black Alliance. Ngayon, ang lakas ng Black Alliance ay lalong lumalago. Kahit na ang Jianan Academy ay hindi na kayang gawin ang anumang bagay sa Hanten. Black Alliance sa buong Black Corner region, matutuklasan nila na paulit-ulit tayong nakakahanap ng problema sa kanila, dapat nating baguhin muli ang ating lokasyon. Isang itim na figure ang kumislap at lumitaw. Medyo paus ang boses niya nang magsalita siya. Oo. Ang lalaking nakasuot ng itim na puno ng dagwang aura ang buong katawan ay kinilala ang kanyang sinabi na may mahinang tunog. Kinawian niya ang kamay at agad na naglakad patungo sa labasan ng kagubatan. Ang mga itim na figure sa loob ng kadiliman ay kumislap sa kanyang likuran. Sa isang magaspang na tingin, tila mahigit 100 tao. Ang mga taong ito ay tahimik na sumusunod sa likod ng lalaking nakasuot ng itim na di kalayuan sa likuran niya. Ang kanilang mga yapak ay tila nagmula sa isang individual. Ang mahinang sikat ng araw ay nakakalat ng makalabas sa madilim na kagubatan. Itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo at ipinakita ang isang batang pamilyar na mukha na puno ng kalupitan. Ang taong ito ay nakakagulat na pangalawang nakatatandang kapatid ni Xiaoyan, si Xiaoli. Sa sandaling ito, ang kabuuan ng katawan ni Xiaoli ay napuno ng napakakapal na pabango ng dugo. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam at ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pinakamahalaga, ang aura na kumalat mula sa kanyang katawan ay talagang maihahambing sa isang dalubhasa na dawang. Mahirap isipin na talagang nagawa niyang tumalon mula sa klase ng Dadaoshi patungo sa klase ng dawang sa loob ng 2 maikling taon. Gayunpaman, kung ang isa ay maingat na pagmamasid sa kanya, matutuklasan ng isa na talagang may sinulid ng death aura sa noo ni Xiaoli. Medyo kakaiba na ang ganoong death aura ay lumitaw sa mukha ng naturang binata. Marahil, ito ay maaaring may kaugnayan sa mabilis na pagtaas ng kanyang lakas. Bumalik muna kayong lahat. Mahinang nagsalita si Xiaoli. Agad namang tumanggo ng may paggalang ang daang dagdag na itim na figure sa likod niya. Ang kanilang mga katawan ay dahan-daang umatras sa dilim. Kaagad, sila ay ganap na nawala sa gitna ng isang bahagyang tunog. Ang kawalang interes sa mukha ni Xiaoli ay sa wakas ay napahinga ng dahan-dahan matapos ang lahat ay ganap na nawala. Bahagya niyang ibinaling ang ulo at tumingin sa malayong hilagang direksyon. Ang direksyong iyon ay kung saan matatagpuan ang Jianan Academy. Doon naging abo si Xiaoyan.
Nakaramdam si Xiaoli ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib nang maalala niya ang matangkad na nakangiting kapatid niya. Bago siya dumating sa Black Corner region, sinabi ng kanyang kuya na si Xiao Ding na maaari siyang mamatay, ngunit ang kanyang ikatlong kapatid ay hindi. Tanging sa huli lamang maliligtas ang angkan ng Xiao. Ngayon, gayunpaman, isang mabangis na kinang na parang hayop ang kumislap sa mga mata ni Xiaoli. Ilang sandali pa, isang mabangis na ngiti ang naalis sa gilid ng kanyang bibig nang magsalita siya sa mahinang boses. Little Xiaoyan, siguraduhin mong hindi papakawalan ng pangalawang kapatid ang mga taong naging dahilan ng pagkamatay mo. Papatayin ko silang lahat sa natitirang buhay ko. Unti-unting umalangaw-ngaw ang makapal na tawa. Gayunpaman, ang katawan ni Xiaoli, tahimik na naglaho na parang multo. Ang nakamamatay na tahimik na mundo ng magma ay ganap pa ring maliwanag na pula. Dahil sa mainit na temperatura, ang lugar na ito ay ganap na walang buhay. Bang! Ang magma sa patay at tahimik na mundong ito ay biglang nahati. Isang alon ng puting fog ang tumaas at dalawang figure ang sumabog na lumabas mula sa loob. Ang isa sa mga figure ay nasa harap habang ang isa ay nasa likod. Sa isang tingin, parang hinahabol ng nasa likod yung nasa harap na may balak pumatay. Ito ay dahil maraming napakalakas na makukulay na mga haligi ng enerhiya na nagdadala ng napakatalam na layunin ng pagpatay ng paputok sa panahon ng paghabol. Ang figure ng tao sa harapan ay malinaw na labis na natatakot sa makulay na mga haligi ng enerhiya na ito. Kahit na ang kanyang katawan ay nasa sobrang miserableng estado, siya pa rin ang makitid na umiwas sa mga ito ng sunod-sunod. Ang 7 kulay na enerhiya na hindi nakuha ay kinunan sa mundo ng magma. Kaagad, isang tunog ng pagsabog na nanginginig sa lupa ang bumaril sa malawak na magma. Tapos ka na ba o hindi? Hindi ako nakikipagtalo sa iyo dahil babae ka. Huwag mo akong sisihin sa pagtalikod sa iyo kung patuloy mo akong ginugulo. Ang binatang iyon na nakasuot ng itim na roba ay makitid na umiwas sa isang matalim na pag-atake muli habang siya ay sumisigaw ng galit na galit. Tuluyan ng hindi pinansin ng nakakabighaning dilag ang galit na sigaw ng binatang ito. Ang kanyang malamig at kaakit-akit na magandang mukha ay napuno ng hamog na nagyelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Mula sa kanyang ugali, tila may alitan siya sa dating naganap na hindi mapagkakasundo. Sinabi ko na kapag nabawi ko na ang aking lakas, ang una kong gagawin ay punatin ka sa 10,000 piraso. Ang nakakabighaning dilag ay nakatikom ang kanyang mga pilak na ngipin at nagsalita sa malamig na boses. Big sister, biktima din ako. Ako ay ganap na walang anumang kahulugan ng pangangatwiran sa ganoong uri ng sitwasyon. Paalisan mo na ako. Kaya nating pretuhin na parang walang nangyari. Tiyak na hindi ko sasabihin kahit kanino. Napuno ng pait ang mukha ni Xiaoyan habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Reyna Medusa at nagsalita. Sa iyong panaginip. Agad na nagalit si Reyna Medusa nang marinig ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang 7 kulay na enerhiya ang lumabas ng paputok. Queen Medusa, huwag kang maglakas loob na lumampas sa dagat. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang pakiramdam kung magpapatuloy ka. Galit na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan habang nakipagkamay siya. Isang madilim na berdeng apoy na parang malabong apoy ng multo ang bumungad sa kanyang palad. Agad na nagsimulang maging marahas ang mundo ng magma nang lumitaw ang kumpol ng madilim na berdeng apoy. Nagsimulang kumulo si magma bago tuluyang huminto sa ilalim ng paanan ni Xiaoyan na parang mga alon sa karagatan. Sa isang sulyap, tila si Xiaoyan ay naglalakad sa mga alon. Gayunpaman, hindi ito alon ng karagatan, ngunit isang alon na binubuo ng magma. Kahit na sa lakas ni Reyna Medusa, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang pag-aalsa ng alon ng magma. Malinaw din niyang naintindihan na ang bastos na ito sa kanyang harapan ay nasakop na ang Fallen Heart Flame. Ang pakikipaglaban sa kanya sa kapaligirang ito ay walang magandang maidudulot sa kanya kahit na nabawi na niya ang kanyang lakas sa kanyang kasukdulan. Bukod dito, talagang nahirapan siyang talagang salakayin si Xiaoyan. Napagpasyahan niya na ito ay dapat na ilang side effect mula sa pagsanib sa Heaven Swallow ang Python. Kung hindi, dahil sa karaniwan niyang ugali, tiyak na mapupunit niya ang bastos na ito, na gumawa ng kalapastanganan sa kanya,
kahit na kailangan niyang lumaban hanggang sa masugatan silang dalawa. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang si Reyna Medusa ay naging mas tahimik kaysa dati. Pinunasan niya ang pawis sa noo at mapait na ngumiti sa kanyang puso. Kalokohan. Ano ba kasing nangyari? Sa totoo lang, kinuha niya ang magandang ahas na ito sa kanyang kakulaitan. Huwag na tayong mag-away ngayon. Ayaw mong manatili sa ganoong lugar magpakailanman, di ba? Nagkibit balikat si Xiaoyan kay Queen Medusa at itinuro ang tuktok. Sa sarili mong lakas, medyo mahirap sirain ang selyo. Mas madali sana kung magkahawak kamay tayo. Ano ang masasabi mo? Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Reyna Medusa bago siya tumanggo na may malamig na mukha makalipas ang ilang sandali. Nakapagdesisyon na siya. Kapag umalis na siya sa maldita na lugar na ito, siguradong hahayaan niyang bayaran ng bastos na ito ang kabayaran para sa panliligaw sa kanya. Battle Through the Heavens. Kabanata 622. Paglusot sa tore at pagtakas. Ngayon ay isang napakasiglang araw sa loob ng Inner Academy. Ayon sa tradisyon, ang Inner Academy ay mag-oorganisa ng isang aktibidad bawat buwan kung saan ang lahat ng mga estudyante ay papasok sa Blazing Sky Chi-Refining Tower upang magsanay. Lubos na sinuportahan ng mga mag-aaral ang naturang aktibidad. Ito ay dahil hindi na kailangang magbayad ng anumang fire energy upang makapasok sa tore upang magsanay para sa isang araw na ito. Ngayon ay nagkataon, ang araw ng buwan ng kolektibong pagsasanay. Narinig din ni Xiaoyan ang ganoong aktibidad noong siya ay nasa akademya noon. Gayunpaman, bihira siyang lumahok dito. Ito ay dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problema ng fire energy dahil sa kanyang napakayaman na katayuan. Naturally, hindi niya kailangang pumunta at makipaglaban sa napakaraming tao para sa isang silid ng pagsasanay. Kasunod ng pagbabago sa patakaran ng Inner Academy sa loob ng 2 taon na ito, ang bilang ng mga tao sa Inner Academy ay unti-unting tumaas. Kaya naman, ang karamihan ng tao sa Inner Academy ay natural na hindi isang bagay na maihahambing sa nakaraan, dahil dito, may mga grupo na nagsimulang sunod-sunod na pumunta sa Blazing Sky Chi-Refining Tower hindi na matapos tumunog ang morning bell. Sa oras na ang araw ay nakabitin sa kalangitan, ang maluwang na bukas na lupa sa labas ng Blazing Sky Chi-Refining Tower ay napuno na ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang paligid ng Blazing Sky Chi-Refining Tower ay itinayong muli bilang isang malaking plaza. Ang gitna ng plaza ay ang Blazing Sky Chi-Refining Tower, na nagsiwalat lamang ng pinakamataas nito. Bukod pa rito, may isang estatwa na nakatayo sa pasukan ng tore. Ang rebulto ay napakabata. Isang itim na balabal at isang maayang ngiti ang bumungad sa bata at maaliwalas na mukha, na nagbigay dito ng sobrang gwapong hitsura. Halos lahat sa loob ng Inner Academy ay nakakita ng rebultong ito na nakatayo sa pasukan. Kaya naman, walang nagpakita ng nagulat na ekspresyon ng madaanan nila ito. Paminsan-minsan, may ilang estudyante na tumitigil at yuyuko sa rebultong ito. Kung pagmamasdan sila ng mabuti, malalaman na ang mga estudyanteng ito ay may suot na badge sa kanilang dibdib na may madilim na itim na background na may nakaukit na parang ruler. Ang badge na ito ay hindi pamilyar. Ito ay dahil ito ang simbolo ng Pansgate. Sa sandaling ito, isang matangkad na babae ang nakatayong maganda sa harap ng rebulto. Ang kanyang titig ay naglalaman ng hindi kilalang pakiramdam habang pinagmamasdan ang pamilyar na hitsura ng estatwa sa paraang wala sa isip. Napakaganda ng mukha ng ginang, ngunit ang pinakanakaakit ng pansin ay ang pares ng mahaba, makinis at sexing binti. Ang isang pares ng mga taong dumaraan ay hindi sinasadyang magwawalis ng kanilang mga tingin sa mga binti ng una. Gayunpaman, ang pag-scan na ito ay lubhang malabo. Ito ay dahil alam din nila ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Isang upper echelon ng Pansgate. Nabalitaan na siya ang nakatatandang pinsan ni Xiaoyan, ang nagtatag ng Pansgate, si Xiaoyu. Pansgate. Ang paksayo na ito ay kasalukuyang parang isang tunay na malaking nilalang sa loob ng Inner Academy. Walang ibang paksayon ang nangahas na hamanin ito. Si Xiaoyu, na nagtataglay ng medyo mataas na katayuan sa loob nito, ay natural na isang tao na walang nangahas na masaktan. Sa normal na pagsasalita,
kung may magnanasa sa kanyang kagandahan at magsalita ng walang pakundangan, siya ay magkakaroon ng pasa at magaang mukha kinabukasan. Ang tanga mo, gusto mo laging subukang magmukhang kahanga-hanga. Sa huli, isang estatwa, may kahulugan ba? Mapapayagan ka ba nitong bumuo ng Shao Clan? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiao Yu habang siya ay mahinang bumantong hininga at bumubulong. Isang kaguluhan ang biglang nagsimulang kumalat sa karamihan sa plaza habang si Xiao Yu ay bumubulong. Kaagad, isang malaking pulutong ang dumating na parang tubig baha. Ang mga taong ito na dumagsa ay lahat ay may suot na mga badge na katulad ni Xiao Yu. Agad na lumambot ang ingay ng buong plaza nang makita ang malaking grupo ng mga tao na nagsisiksikan. Ito ay lalo na nang makita ng kanilang mga tingin ang maliit na batang babae na iniindayog ang kanyang maputlang purple na nakapusod na nangunguna sa grupo sa harapan. Lahat sila ay nagmamadaling ibinalik ang kanilang mga tingin. Ang malademonyong munting lalaking iyon ay lubhang nakakatakot sa maraming tao sa loob ng Inner Academy. Ang maliit na batang babae ay nagmamayabang habang inaakay ang isang malaking grupo ng mga tao upang magsisiksikan sa plaza. Nakita niya si Xiao Yu sa harap ng rebulto sa isang sulyap. Gamit ang kanyang maliit na kamay, mabilis na sumunod ang malaking grupo sa kanyang likuran. Nangangarap ka na naman dito. Halatang mukha siyang bata pero sinadya niyang kumilos na parang matanda na. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng maraming tao na gustong tumawa. Gayunpaman, maliban kay Xiao Yu na humagalpak ng tawa habang umiiling, ang natitirang mga tao ay mahigpit na nakatikom ang kanilang mga bibig, natatakot na sila ay bumubuga ng tawa at anyayahan ang nakakatakot na maliit na kamaon na iyon. Ziyan, sa tingin mo, buhay pa siya? Kinapa ni Xiao Yu ang estatwa bago biglang nagtanong ng nakangiti. Nagulat si Ziyan nang marinig niya ito. Ang kanyang hiyas na parang mga mag-aaral ay naging malungkot ngunit mabilis siyang nakabawi at nagsalita. Napakababa ng pagkakataong mabuhay pagkatapos lumunin ng Heavenly Flame. Tila alam na alam niya ang sagot na ito, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Xiao Yu. Gumalaw ang kanyang maselang kamay sa rebulto at tumawa ng mahina. Sa hindi malamang dahilan, mabilis ang tibok ng puso ko ngayon. Parang may malaking bagay na mangyayari. May malaking mangyayari kung hindi tumibok ang puso mo. Isang lalaki at isang babae ang dahan-daang lumabas pagkatapos ng tawa mula sa likod ng karamihan bago kausapin si Xiao Yu. Ha! Mabilis, tingnan mo. Ito ay talagang dagwang espada na si Wu Hao at berdeng kahoy na babae na si Hu Jia. Ito ang 5 nangungunang eksperto sa strong rankang. Karaniwang napakahirap makita sila. Talagang hindi inaasahan na maging sila ay lumitaw. Ang hitsura ng dalawang tao ay agad na naging sanhi ng kaguluhan sa buong plaza. Ang mga pribadong pag-uusap ay paulit-ulit na sumiklab. Maliwanag, ang mga taong ito ay labis na nasasabik na makita ang mga taong tunay na kilalang nangungunang mga tao sa loob ng Inner Academy. Ano, tapos na ba ang 2 mong dahon? Mahina na tumawa si Xiao Yu habang nakatingin sa dalawa. Ngumiti sina Wu Hao at Hu Jia. Ang 2 taon din ang naging dahilan ng pagiging mas mature nilang dalawa. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa rebulto sa tabi ni Xiao Yu at ang kanilang mga ngiti ay bahagyang binawi. Bumuntong hininga sila. Mapalad na nakaalis na si Zon Kung hindi, natahimik si Xiao Yu. Malinaw niyang naunawaan ang relasyon ni na Xiaoyan at Zon Kung ang huli ay makita siyang nilamon ng Heavenly Flame malamang na siya ay magdurusa ng sakit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Medyo mas maganda ang ganito. Gong. Isang malinaw na tunog ng gong ang biglang tumunog sa plaza habang ang iilan sa kanila ay tahimik, dahilan para tumahimik ang maingay na plaza. Isang tunog ng rumaragas ang hangin ang biglang tumunog pagkatapos nitong tunog ng gong. Kaagad, may 2 figure ng tao ang sumugod pababa mula sa langit bago tuluyang lumitaw sa isang mataas na plataporma. Ang namumuno sa kanila ay nakakagulat na ang puting buhok na First Elder Su Chen. Sa likuran niya ay may ilang elder may katandaan din. Ang mga taong nakatawag ng higit na atensyon sa buong lugar ay ang 3 kabataang nasa likod ni Su Chen. Ang 3 taong ito ay hindi masyadong matanda, ngunit mayroon silang isang pambihirang aura. Ang mga badge na kanilang isinuot sa kanilang mga dibdib ay nagpapahiwatig ng kanilang pagkakakilanlan.
Nakakagulat na hawak nila ang posisyon ng mga elder. Ang isang elder ng Inner Academy ay mangangailangan ng pinakamababang lakas ng isang dawang. Mula dito, masasabi na ang tatlong kabataang ito ay nakapasok na sa klase ng dawang sa murang edad. Talagang hindi inaasahan na sina Lin Shuya, Liu Qing, at Lin Yan ay talagang naiwan. Ang iba ay halos umalis sa Inner Academy para gumala sa kontinente. Ngumiti si Wu Hao at nagsalita habang pinag-aaralan niya ang tatlong pamilyar na mukha sa platform. Plano ni Lin Shuya at Liu Qing na magsanay sa loob ng Inner Academy. Sinabi ng matigas na ulo na si Lin Yan na nangako siyang aalis kasama si Xiaoyan. Kaya, walang magawang umiling si Hu Jia at Bam Antong hininga. Siya ay talagang napakatigas ng ulo. Nagsalita si Wu Hao na may mapait na ngiti. Ang mga tingin ni Su Chen ay dahan-daang lumipad sa napakaraming plaza mula sa mataas na plataporma. Ilang sandali pa, huminto siya sa rebulto sa pasukan ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower. Siya, sa paraang walang pag-iisip, ay bamulong. Kung buhay pa ang taong iyon, natatakot ako na kahit ako ay mahihirapang talunin siya. Nagkatinginan si Lin Shuya at ang dalawa pang nasa likod ni Su Chen at tumango ang kanilang mga ulo. Kahit na sa kanilang pagmamataas, tanging pangalan na iyon ang kanilang hinahangaan. First Elder, ayon sa aming balita, ang Black Alliance ay nag-imbita ng maraming iba pang paksayon na sumali sa kanila kamakailan. Maaaring mayroon silang ilang mga motibo. Dapat tayong mag-ingat laban sa kanila. Isang elder ang humakbang at biglang nagsalita ng mahina. Itinaas ni Su Chen ang kanyang kilay at dahan-daang tumango sa kanyang ulo. Malamig siyang ngumiti. Talagang may kakayahan ang Han Feng na iyon. Sa loob lamang ng 2 maikling taon, talagang nakapagtatag na siya ng Black Alliance para makipaglaban sa ating Jianan Academy. Bahagyang tumango ang ilang elder. Ang kakayahan sa pagtitipon ng isang tier 6 na alchemist ay talagang pambihira. Sa kasalukuyan, ang lakas ng Black Alliance ay isang bagay na kahit ang Jianan Academy ay mahihirapang alisin. Alam nila na ang Black Alliance ay naging tinak na sa puso ng First Elder. Kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na hindi kasiya siya sa ganoong oras. May oras tayo. Dahan-dahan nating itigil ito sa kanila. Ikanaway ni Su Chen ang kanyang kamay at walang pakialam na nagsalita. Oo, ang lahat ng mga elder ay tumugon pagkatapos marinig ito. Tama na. Maghanda upang buksan ang Blazing Sky Chi-Refine ng tower. Itinaas ni Su Chen ang kanyang ulo upang tumingin sa langit habang nagsasalita siya. Kinilala ng isang elder ang utos, at lumipad pababa mula sa mataas na plataporma. Lumapag siya sa labas ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower at ang kanyang kamay ay mabilis na nakabuo ng ilang selyo. Pagkatapos nito, tumalsik ang Dao Qi sa pangunahing pinto. Kaagad, dahan-daang bumukas ang makapal, mabigat, at madilim na itim na pinto habang naglalabas ng ilang langit-ngit na tunog. Tandaan, lahat ay dapat pumasok sa maayos na paraan. Walang salungatan ang maaaring mangyari ngayon. Kung hindi, sa loob ng 1 linggo, ang isa ay magiging pro. Ang tingin ni Su Chen ay dumaan sa lahat habang nagsasalita siya sa mahinang paraan. Gayunpaman, bago pa man masabi ang lahat ng kanyang mga salita, biglang nagbago ang kanyang mukha dahil sa kanyang matalas na sentido. Biglang nabaling ang kanyang tingin sa Blazing Sky Chi-Refine ng tower. Sa lugar na iyon, malinaw niyang naramdaman na ang isang nakakatakot na mainit na temperatura ay mabilis na papalapit. Nagmamadali siyang sumigaw ng mahigpit. May pagbabago sa tore. Isara kaagad ang pinto. Bilisan mo. Ang biglaang pag-iyak ni Su Chen ay naging sanhi ng ganap na katahimikan sa buong lugar. Hindi mabilang na mga tingin ang natigilan habang pinagmamasdan ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Su Chen. Sila ay lubusang nalugi. Bagamat ang elder na iyon ay hindi sigurado sa kung ano ang eksaktong nangyari, ginamit niya ang pinakamabilis na bilis upang isara ang mabigat na malaking pinto na iyon nang malakas nang marinig ang malakas na sigaw ni Su Chen. Ang temperatura ng buong lugar ay biglang tumaas hindi nagtagal matapos maisara ang pinto ng tore. Isang malakas na dagandong na katulad ng pag-iikot ng magma ang marahang lumapit kasabay ng aktibidad na yumanig sa lupa at yumuyugyug sa mga bundok. Kalokohan, ito ang Fallen Heart Flame.
Malapit na bang sumabog muli ang bagay na iyon? Lahat, umalis kaagad sa plaza. Ang ekspresyon ni Su Chen ay naging sobrang pangit habang ang temperatura ng plaza ay tumaas. Ang ganitong sitwasyon. Nasaksihan noon. Bang! Kakarinig pa lang ng boses ni Su Chen nang biglang umugang ang isang nakakatakot na malakas na tunog. Nakikita ng lahat na ang Blazing Sky Chi-Refining Tower ay nanginginig ng husto. Bang! Isa pang malakas na tunog ang ibinuga. Ang tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower ay nagsimulang magpakita ng maraming crack lines na kasing kapal ng hinlalaki sa harap ng gulat na tingin ni Su Chen. Bang! Isa pang malakas na tunog ang lumitaw. Agad na tinakpan ng mga crack lines ang buong tuktok ng tore. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng pamumutla sa mukha ni Su Chen. Lilito na naman ba ang eksena noon? Bang! Sa huling malakas na putok, ang hindi mapapantayang matigas na bubong ng tore ay tuluyang nasira. Isang matingkad na pulang peak ng magma ang nagsimulang sumabog mula sa tore na parang bulkan na sumasabog bago umaakyat patungo sa langit sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatulala na tingin at nagsimulang magkalat pababa. Agad na nagulo ang plaza habang nagkalat ang magma. Gayunpaman, biglang tumigas ang magma noong ilang metro pa ito mula sa lupa. Isang malinaw at maliwanag na halakhak na may dalang ligaw na kagalakan, na hindi may tatago, ay umalangaw-ngaw sa kalangitan na parang kulog. Ha. Ako, si Xiaoyan, sa wakas ay nakalabas na. Ha. Battle Through the Heavens. Kabanata 623. Pagsubok. Natakpan ng matingkad na pulang magma ang kalangitan. Gayunpaman, kakaiba, hindi ito nagkalat, ngunit sa halip ay tumigas sa kalagitnaan ng hangin. Ang paraan na iyon ay para bang ang langit ay binahan ng sariwang dugo, na lumilitaw na lubhang kapansin-pansin. Natahimik ang buong plaza. Natigilan ang lahat habang nakatingin sa biglang pagbabago ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Pagkaraan ng 2 taon, ang mga bagong mag-aaral na pumasok sa Inner Academy ay halos walang kamalay-malay sa nakakaantig na malaking labanan na sumiklab sa Inner Academy noon. Kaya naman, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng anumang pagbabago sa Blazing Sky Chi-Refining Tower. Nagpatuloy ang mga natulala na tingin sa isang iglap bago sila biglang nagising ng ligaw na masayang sigaw na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Lahat ng hindi pa nakaka-recover ay pamipikit habang nakakaramdam ng kawalan. Xiaoyan. Ang pangalang ito. Tila pamilyar. Siyempre, ang pangalang ito ay maaaring pamilyar lamang sa mga ordinaryong estudyante, ngunit hindi ito malilimutan sa ilang mga tao. Kaagad, maraming nabigla ang mga tingin ang nagdala ng hindi makapaniwala habang lumingon sila sa Blazing Sky Chi-Refining Tower. Xiaoyan. Buhay pa ang taong ito. Buhay pa talaga. Hindi maaaring magkamali ang boses na ito. Hindi maaaring magkamali. Ang karaniwang mahigpit na mukha ni Wu Hao ay nababalot ng walang pigil na kagalakan sa sandaling ito. Matiim na tinitigan ng kanyang tingin ang maliwanag na pulang magma pillar na nagmula sa tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Medyo namamaos na ang boses niya sa pananabik. Si Xiao Yu sa gilid ay kinakagat ang kanyang ibabang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Marahang nanginginig ang kanyang magandang katawan. May ilang halumigmig na umagos sa kanyang mga mata sa kanyang pananabik. Buhay pa siya. Buhay pa talaga siya. Hindi lamang ang mga elder sa mataas na platform ang naapektuhan, ngunit maging ang walang malasakit na nakaharap sa First Elder Su Chen ay gumagamit din ng nakatulala na tingin upang tingnan ang magma pillar na direktang bumaril sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya, na medyo wala sa isip. Ang boses kanina. Mukhang si Xiaoyan. First Elder, si Xiaoyan. Walang pagkakamali. Sabi ko tiyak na hindi mamamatay ang taong iyon. Ha. Pulang-pula ang mukha ni Lin Yan sa kanyang pananabik. Sa hindi malamang dahilan, may tiwala siya sa taong iyon na mahirap intindihin ng isang ordinaryong tao. Kahit na si Xiaoyan ay nilamon ng Heavenly Flame, at kinaladkad sa walang katapusang underground, matatag siyang naniniwala na ang malakas na matigas ang ulo na kasama ay tiyak na aakyat muli. Bagamat ang ganap na pagtitiwala na ito ay isang medyo pedantic na katigasan ng ulo, pinaniwalaan pa rin niya ito. Bukod dito,
ginawa niya ito nang walang kaunting dahilan. Buti na lang hindi siya namatay. Buti na lang hindi siya namatay. Tumawa ang First Elder. Bagamat kalmado ang mukha niya, bakas din sa tono niya ang pagkabigla at pananabik sa kanyang puso. Ang taong ito, talagang hindi mahuhulaan ng may sentido komon. Nagpalitan ng tingin sina Lin Shuya at Liu Qing bago napabuntong hininga. Buti na lang at naiwan sila noon. Kung hindi, hindi nila makikita ang nakakagulat na eksena ngayon. Sa ilalim ng maraming titig na puno ng iba't ibang emosyon, ang magma pillar na lumabas mula sa tuktok ng Blazing Sky Chi-Refining Tower ay biglang nagsama at agad na nabasag sa hangin. Isang figure ng tao ang dahan-daang lumitaw sa harap ng mga tingin ng lahat pagkatapos automatikong masira ang haligi ng magma. Ang taong nasa lugar kung saan naroon ang magma ay may mataas na frame at nakasuot ng itim na roba. Ito, na sinabayan pa ng mainit na ngiti na nakabitin sa kanyang maselang at makisig na mukha, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang gwapong hitsura. Bahagyang nagulat ang lahat nang makita ang binata na naglalakad palabas mula sa magma na walang kaunting pinsala. Kaagad pagkatapos noon, bigla silang lumitaw na may naalala. Ang lahat ng mga tingin ay biglang lumingon sa eskultura sa harap ng pasukan ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Sunod-sunod na tunog ng mga taong nakalanghap ng malamig na hangin sa plaza. Ngayon, sa wakas ay naalala na nila kung sino mismo ang tinatawag na Xiaoyan. Ang binata na nakasuot ng itim na damit ay nakabitin sa langit. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan sa napakaraming tao sa ibaba bago tuluyang nakakita ng ilang pamilyar na mukha. Nawala ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig habang siya ay tumawa sa malinaw at malakas na paraan. Hihihi. Lahat, nakabalik na si Xiaoyan. Tinatanggap niyo ba ako? Munting kapwa, talagang hindi inaasahan na magkikita ulit tayo. Isang ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Su Chen habang siya ay tumawa ng malakas matapos marinig ang malinaw na tawa ng binata. Pagkatapos ng matagal na hindi kita nakita, ang First Elder ay nagiging mas malakas sa edad. Napangiti si Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ang matangkad na pulang magma sa buong kalangitan ay kakaibang sumugod pabalik at ibinalik sa haligi ng magma. Kaagad, ang napakalaking magma pillar ay biglang sumunod sa Blazing Sky Chi-Refining Tower habang ito ay bumagsak sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakakagulat na tingin. Ang dakilang momentum na iyon ay naging sanhi ng panginginig ng isipan ng isang tao. Ang kanilang mga titig ay napuno ng mas matinding paggalang sa susunod na tumingin sila kay Xiaoyan. Talagang pinilit niyang ibalik ang napakalaking magma pillar sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay. Ang poster na ito ng malalakas ay nagdulot ng matinding init sa mata ng maraming estudyante. Ito ang kaharian na kanilang hinahabol. Ang mga daliri ni Xiaoyan ay dumidiin sa hangin matapos ilabas ang lahat ng magma. Lumitaw ang isang malabong pilak na kinang, at ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa mataas na plataporma sa paraang parang multo. Bahagyang nagkunot ang noo ng lahat ng nasa mataas na platform nang makita ang malamultong bilis ni Xiaoyan. Maliwanag, ang kasalukuyang Xiaoyan ay tila mas malakas kaysa sa kanyang nakaraan. Nakasulong ka na ba sa dawang class? Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Su Chen habang siya ay tumatawa. Alam niya na ang tunay na lakas ni Xiaoyan sa nakaraan ay ang pinakamarami sa klase ng Dowling. Bagamat sa kalaunan ay nagawa niyang makipaglaban sa isang dalubhasang dawang tulad ni Han Fang, ang dating, dahil sa kanyang paningin, natural na naunawaan na ang lakas ay hindi tunay na kay Xiaoyan. Ngayon, gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na talagang ginagamit ni Xiaoyan ang kanyang sariling lakas kapag ipinapakita ang kanyang bilis. Sa tingin ko, sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Hindi rin siya masyadong sigurado. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tagumpay ay nakamit sa isang walang malay na estado. Kaya naman, hindi siya masyadong malinaw kung anong klase siya ngayon. Bakit hindi mo hayaang subukan ni Lin Shuya? Tumawa si Su Chen. Medyo nagtataka din siya kung anong antas na ang naabot ng taong ito, na palaging nagiging sanhi ng mga tao na masaksihan ang isang himala, pagkatapos na hindi siya makita sa loob ng 2 taon. Hindi ako maaaring maghangad ng higit pa. Noon, hindi ko pa siya nakipag-sparring. Tumawa ng mahina si Xiaoyan.
Ang kanyang tingin ay itinapon patungo sa sabik na mukha ni Lin Shuya sa likod ni Su Chen. Ang hindi pakikipagpalitan ng suntok sa iyo ay palaging aking pinagsisisihan. Pinakamabuting makabawi ako ngayon. Ngumiti si Lin Shuya. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa rock platform, at ang kanyang katawan ay nagmamadaling bumaba bago tuluyang lumitaw sa isang bakanteng lupain sa plaza. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Xiaoyan ng may sabik na mga mata. Ang pag-uusap ni Su Chen at ng iba pa ay hindi napigilan. Kaya naman, ang mga mukha ng lahat ay agad na naging excited nang makita nila si Lin Shuya na bumababa mula sa platform. Sa isang tunog ng pag-flap, lahat sila ay pinalibutan ang lugar hanggang sa walang makadaan. Halos walang sino man ang hindi nakakaalam ng reputasyon ni Lin Shuya. Ang nagtatag ng Wolf Teeth. Bagamat siya ay kasalukuyang hindi nakasali sa mga usapin ng Wolf Teeth, ang Wolf Teeth ay nakatayo pa rin bilang isang top-tier faction sa loob ng Inner Academy sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang reputasyon. Bihira ang sinumang nang ahas na saktan sila. Siyempre, karamihan sa mga iniisip ng mga tao ay tungkol sa pagsaksi sa tunay na lakas ni Xiaoyan. Sa mga taong ito, ang pangalan ni Xiaoyan ay naging isang alamat sa loob ng Inner Academy. Bagamat maraming mga tao ang paalitang pumasa sa nakakatakot na labanan noon, ang ilan sa mga bagong estudyante ay hindi naiwasang mag-alinlangan sa kanilang mga puso matapos marinig ang maraming tungkol dito habang lumilipas ang panahon. Ang isang estudyante na kasing edad nila noon ay talagang nagawang talunin ang isang dalubhasa na dawwang pagkaraang dumating pa lamang ng isang taon. Hindi ba ito napakalaki ng pagmamalabas? Kaya naman, sila ay natural na labis na masaya at nais na makaranas ng isang pagbubukas ng mata na labanan. Lalo na ngayong nasaksihan na nila ang pagpapakita ni Xiaoyan, at malapit nang makipag-spar sa isang dalubhasa tulad ni Lin Shuya sa sandaling ginawa niya iyon. Bagamat naging elder na si Lin Shuya, nagtataglay pa rin siya ng magandang reputasyon sa mga estudyante nitong ilang taon. Dahil sa sobrang lakas niya ay natakot din ang ilan sa mga parang tinek na estudyante na masaktan siya. Kaya naman, maraming estudyante ang nadama na siya ang tamang pagpipilian para maging kalaban ni Xiaoyan. Hindi rin sinasadyang umiling si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang itim na dami ng tao sa ibaba. Hindi ba masyadong malaki ang aktibidad sa lugar na ito? Bata, sa kasalukuyan, ang Inner Academy ay mas mapagkompetensya kaysa 2 taon na ang nakakaraan. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga matinik na estudyante. Hindi mo nais na ang iyong katayuan bilang isang senior ay pagdudahan ng mga batang ito, tama ba? Ngumiti si Su Chen at nagsalita. Ang kanyang pagtatangka na gawin sina Xiaoyan at Lin Shuya na makipag-spar sa publiko ay upang makatulong na itaas ang reputasyon ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan ay napakaraming mga bagong mag-aaral. Ang mga tao mula sa nakaraan ay may posibilidad na madaling makalimutan. 2 taon. Hindi ko inaasahan na 2 taon na pala ang lumipas sa isang sulyak. Natigilan si Xiaoyan at hindi sinasadyang napabuntong hininga siya ng humihikbi. Agad siyang tumango at kumislap ang katawan niya. Sa susunod na pagpapakita niya, nakakagulat na nakatayo na siya sa harap ni Lin Shuya. Xiaoyan, ikaw ang pinuno ng aming Pants Gate kaya mas mabuting huwag kang mawala sa amin. Sa kasalukuyan, lahat ng mga kapatid sa Pants Gate ay binabantayan ka, ang aming pinuno na 2 taon nang nawawala. Napatatag na lamang ni Xiaoyan ang kanyang katawan nang biglang tumunog ang isang malakas na tawa mula sa labas ng battleground. Nagulat siya bago sinundan ang boses para tingnan. Mayroong isang malaking grupo ng mga itim na misa sa isang mataas na plataporma sa labas ng plaza. Ang ilang mga pinuno ng malaking grupong ito ay nakakagulat na sina Wu Hao, Hu Jie, Ziyan, at Xiao Yu. Isang malaking grupo ng mga tao na may mainit na tingin ang nasa likod ng iilang tao na ito. Sa sandaling ito, nag-iinit ang kanilang mga tingin habang pinagmamasdan ang binata na nakaitim na damit sa larangan ng digmaan. Sa oras na sumali sila sa Pants Gate narinig na nila ang napakaraming tao na naglalarawan ng mga kwento noong itinatag ang Pants Gate at ang kanilang founder. Kaya naman, itong Xiaoyan, na hindi pa nila nakita noon, ay may maringal na posisyon sa loob ng kanilang mga puso. Mamaya ko na kayong maabyutan.
Ngumiti si Xiaoyan kay Wu Hao at sa iba pa bago dahan-daang lumingon kay Lin Shuya na mataimtim na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ng kabilang partido ay napuno ng hindi pangkaraniwang matinding takot. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay lumitaw kay Xiaoyan noong nakaraan. Ngayon, nagbago ang posisyon nito. Nakangiti si Su Chen sa mataas na plataporma habang nakatingin sa dalawa na magkaharap. Tinanong niya, ilang palitan sa tingin mo ang makakayanan ni Lin Shuya sa mga kamay ni Xiaoyan? Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Makalipas ang mahabang panahon bago ang isang elder ay mahinang nagtanong. Ang tinutukoy ba ng First Elder ay ang paunang kondisyon na ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng bagay upang palakasin ang kanyang lakas. Ang kanyang sariling lakas. Bahagyang umiling si Su Chen at mahinang nagsalita. Sa palagay ko ay hindi ito lalampas sa 3 palitan. Nagulat ang lahat ng Elder. Ilang sandali pa bago tumawa ng mahina si Elder. Si Lin Shuya ay kasalukuyang 5-star dawang. Medyo mahirap talunin siya sa loob ng 3 round kahit na ito ay isang ordinaryong dawang. Ngumiti lang si Su Chen nang hindi nagsasalita. Bagamat medyo kakaiba ang aura ni Xiaoyan kaya nahihirapan siyang maramdaman ang lakas ng una, naramdaman pa rin niya na ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay dapat na nakakatakot. Habang ang lahat ay nag-uunahan upang tumutok sa lupa, si Xiaoyan ay mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao at nararamdaman ang lumalakas na lakas sa loob ng kanyang katawan. Tumawa siya ng mahina. Magsisimula na ba tayo? Oo. Tinanggo ni Lin Shuya ang kanyang ulo. Isang mabangis na aura na isang eksperto lamang ng klase ng dawang ang lumabas mula sa loob ng katawan ni Lin Shuya. 2 taon na ang nagbigay daan sa kanya na talagang makapasok sa klase ng dawang, at pinahintulutan pa siyang umakyat ng mas mataas sa loob nito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maituturing siyang nasa upper middle level kahit na sa mga elder. Bang! Isang madilim na berdeng daochi ang lumabas mula sa katawan ni Lin Shuya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at lumabas ang isang longsword na ganap na pinagsama-sama mula sa wind affinity energy. Ang longsword ay random na inindayog at isang talom ng hangin ang bumaril mula rito, na nagtamo ng peklat sa matigas na itim na bato. Napangiti si Xiaoyan at umiling nang makita niyang halos armado na si Lin Shuya. Ang isang pilak na kinang ay bahagyang nakikita sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang isang bahagyang dumadagandong na dagandong ay tahimik na tumunog. Nang inig ang buong katawan ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang dumadagandong na kulog. Agad na nagbago ang mataimtim na ekspresyon ni Lin Shuya nang nanginginig ang katawan ni Xiaoyan. Agad niyang tinusok ang longsword sa kanyang likuran sa gitna ng maraming nakatulala na tingin mula sa kanyang paligid. Ang tibak na naglalaman ng mabangis na hangin ay tinusok patungo sa hangin ngunit ang lugar ay walang laman. Ang ganoong sitwasyon ay naging sanhi ng pag-igting ng lahat ng mga butas sa katawan ni Lin Shuya. Malinaw niyang naramdaman ang aura ni Xiaoyan na lumilitaw sa kanyang likuran. Kailan naging nakakatakot ang bilis ng lalaking ito? Isang pag-iisip ang umikot sa paraang parang kidlat sa loob ng kanyang puso. Bagamat mabilis at mabangis ang bilis ni Xiaoyan sa nakaraan, may ilang bakas na kasunod. Ngayon, gayunpaman, siya ay tila hindi madaling unawain at mahirap madama. Mabilis na lumipat ang tingin ni Lin Shuya sa lahat ng direksyon. Biglang nanliit ang kanyang mga mata nang humarap ang energy longsword sa kanyang harapan at mabangis na tumusok pasulong. Ang mga estudyante sa paligid ay ganap na nawalan ng malay dahil sa biglaang random na paglagos ni Lin Shuya. Hindi ba nakatayo si Xiaoyan sa orihinal na lugar nang hindi gumagalaw? Bakit biglang kumilos si Lin Shuya sa napakabaliw na paraan? Natural na hindi makita ng paningin ng isang ordinaryong estudyante ang misteryo sa likod ng kanyang mga aksyon. Tanging ang mga malalakas lamang ang maaaring malabo na makatuklas na ang figure ni Xiaoyan na nanatili sa orihinal na lugar ay tila ilusyon. Ang ilan sa mga sensitibo ay agad na naunawaan sa loob ng kanilang mga puso. Ito ay talagang isang after-image. Anong uri ng kakaiba? Hindi mahuhulaan na liksi at bilis ang kailangan ng isang tao para makapag-iwan ng after-image sa ganoong katahimik na paraan. Isang kumpol ng madilim na berdeng apoy ang biglang lumitaw nang ang mahabang espada na tumusok pasulong ay mabangis na umabot sa isang tiyak na bahagi ng hangin. Nang ang longsword ay natusok sa kumpol ng apoy,
Kitang-kita ng lahat na ang Longsword na pinagsama-sama mula sa enerhiya, ay hindi man lang masyadong nagpumiglas bago ito tuluyang nasunog sa kawalan ng madilim na berdeng apoy. Sa sandaling ang Longsword ay naging kawalan, isang itim na figure ang biglang lumitaw sa harap ng mga natulala na tingin ng lahat na tila nag-teleport. Ngumiti ang binata na nakasuot ng itim na damit kay Lin Shuya. Ang kanyang kamay na naglalaman ng madilim na berdeng apoy ay biglang pinalawak ng paputok at direktang humawak sa leeg ng huli. Blade Web. Ipinakita ni Lin Shuya ang kanyang pambihirang karanasan sa pakikipaglaban sa kritikal na sandaling ito. Gumawa siya ng selyo sa kanyang kamay at ang enerhiya sa kanyang harapan ay mabilis na umaagos. Sa wakas, nagsama-sama ito sa isang dark green na energy web. Gayunpaman, ang kamay ni Xiaoyan ay hindi huminto kahit kaunti nang humarap sa energy web na ito na natatakpan ng maliliit na wind blades. Ang kanyang kamay ay patuloy na pinalawak sa isang napakadirektang paraan. Dahil nasusunog ng maitim na berdeng apoy na iyon, ang matalim na talon ng hangin ay agad na naging parang mahinang manipis na papel habang pinupunit ito. Ang kamay ni Xiaoyan ay dumaan sa blade web nang walang anumang pagtutol at dahan-dahang huminto ng kalahating pulgada na lang mula sa leeg ni Lin Shuya. Natahimik ang buong lugar. Pinagmasdan ng lahat si Lin Shuya na hindi nang ahas na gumawa ng kahit katiting na hakbang sa ilalim ng kamay ni Xiaoyan na natatakpan ng madilim na berdeng apoy na iyon. Ang pagkabigla ay tahimik na umakyat sa kanilang mga mukha. Isang galaw. Ang isang 5-star expert daw ay talagang tumagal lamang ng isang napakasimpleng galaw sa kamay ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 624. Mapaminsalang pag-giral. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagtataka sa mukha ni Su Chen na matagal nang naramdaman na ang lakas ni Xiaoyan ay umabot na sa napakalakas na antas. Ang madilim na berdeng apoy sa kamay ni Xiaoyan ay mabilis na nawala sa gitna ng kumpletong katahimikan ng lugar. Ngumiti siya at kinausap si Lin Shuya na ang buong katawan ay nanatiling naninigas. Lin Shuya, salamat sa panalo. Maingat na inalis ni Lin Shuya ang kanyang ulo at nagpakawala ng mapait na tawa. Bagamat ang madilim na berdeng apoy na iyon ay hindi dumampi sa kanyang balat, naramdaman niya na kung ang kamay ni Xiaoyan ay lumapit ng kaunti, malamang na siya ay agad na masunog sa isang tumpok ng abo ng nakakatakot na apoy na iyon. Masyado kang abnormal. Pagkatapos ng 2 taon na hindi kita nakita, naging ganito ka na talaga katatag. Ikinalat ni Lin Shuya ang Dao Qi sa kanyang katawan at bumuntong hininga. Noong una, akala niya ay hindi masama ang kanyang bilis ng pagsasanay, ngunit hindi inaasahan na tumagal lamang siya ng isang palitan sa kamay ni Xiaoyan. Ito ay naging dahilan upang siya ay medyo nasaran ng loob. Ginamit ko lang ang mga pakinabang ng Heavenly Flame. Hindi kailangang maliitin ni Senior Lin ang iyong sarili sa ganitong paraan. Tinapik ni Xiaoyan ang mga balikat ni Lin Shuya at agad na ibinaling ang kanyang ulo patungo sa itim na pulutong ng mga tao. Ngumiti siya at nagtanong, sapat na ba ang nakita ng lahat? Napangiti ng awkward ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Wala na silang kahit katiting na pagdududa sa dakilang labanan noon. Malapit ng talunin ni Xiaoyan si Lin Shuya at ang huli ay walang paraan para makaganti sa kabila ng lakas ng huli. Hindi imposibleng sabihin ng isa na natalo ni Xiaoyan ang isang dalubhasa na Dao Huang. Muling naglakad sina Xiaoyan at Lin Shuya patungo sa mataas na platform. Pinagmasdan ng una ang nakatulala na mukha ni Su Chen at hindi sinasadyang tumawa. Paano ito? Nakikita mo ba kung anong antas na ako ngayon? Hinaplos ni Su Chen ang kanyang balbas at nagpanggap ng isang ekspresyon na nagmumungkahi na siya ay malalim ang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya ng dahan-dahan. Mula sa hitsura ng aura na ipinakita mo noong lumaban ka kanina, sa palagay ko dapat ay nasa tuktok ka ng klase ng dawang. Sa lakas na ito, hindi imposibleng matalo mo si Lin Shuya sa isang galaw ngunit. Ang madilim na berdeng apoy sa iyong kamay ay kakaiba. Ang mukha ni Su Chen ay medyo solemne sa pagtatapos ng magsalita siya. Ito ay dahil kahit siya ay bahagyang nakaramdam ng kaunting panganib mula sa madilim na berdeng apoy kanina. Ang ganitong uri ng panganib ay maaaring napakaliit, ngunit ito ay napakalinaw. Ang ganoong sitwasyon ay nagdulot sa kanya ng pagdududa.
hindi dahil hindi pa siya nakakita ng Heavenly Flame. Gayunpaman, kahit na ang isang taong may lakas ni Han Fang ay kumokontrol sa Heavenly Flame, ito ay nagiging sanhi lamang ng kaunting takot sa kanya. Gayunpaman, hindi pa siya nakatanggap ng ganoong nakakatakot na pakiramdam noon. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang madilim na berdeng apoy na ito ay isang bagong panganak na apoy mula sa pagsasama ng Green Lotus Core Flame at ang Fallen Heart Flame. Ang isang Heavenly Flame ay napakalakas na, lalo na ang kombinasyon ng dalawang uri. Noong siya ay nasangkot kay Reyna Medusa sa ilalim ng lupa, labis siyang natakot dito sa kabila ng kanyang lakas. Malinaw na ang kapangyarihan na dala ng apoy na ito ay lubhang nakakatakot. Nang maalala ni Xiaoyan si Reyna Medusa, isang 7 kulay na haligi ng enerhiya ang biglang bumaril ng paputok mula sa langit. Sa wakas, naging parang ahas ito habang sumusugod kay Xiaoyan habang naglalabas ng tsila na tunog. Ang hangin ay nagbuga pa ng mga alon ng nakakatalam na tunog saan man dumaan ang haligi. May naramdaman si Xiaoyan sa sandaling lumitaw ang 7 kulay na haligi ng enerhiya. Bahagya siyang kumunot ang noo. Ang babaeng ito. Hindi pa talaga siya sumukuha. Maghahanda na sana si Xiaoyan na ipagtanggol ang sarili nang magbago ang ekspresyon ni Su Chen, na nakatuklas ng bigla ang pag-atake sa parehong oras. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang malakas na Daochi ang lumabas. Sa wakas, marahas itong nabangga sa 7 kulay na haligi ng enerhiya. Agad na umalangaw-ngaw ang isang malinaw na tunog sa buong kalangitan na parang kulog. Dahil nandito ka, bakit kailangan mong kumilos ng palihim? Itinaas ni Su Chen ang kanyang kamay at tumitig sa maaliwalas na kalangitan habang siya ay sumisigaw ng malamig. Bahagya na niyang naramdaman ang paglitaw ng isa pang napakalakas na aura noong kalalabas lang ni Xiaoyan. Gayunpaman, kahit nasa kanyang lakas, hindi niya talaga masabi ng tumpak ang lokasyon ng aura na iyon. Nakalap pa lang siya sa kinaroroonan nito nang mabaril ang 7 kulay na enerhiya. Ang salpukan na biglang pumutok ay naging dahilan din ng hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa plaza na nagtaas ng ulo sa pagkagulat. Gayunpaman, walang pigirin ng tao sa walang laman na kalangitan. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang sigaw ni Su Chen, bahagyang kumulog ang langit at isang magandang katawan ang agad na lumitaw ng wala saan. Ang kanyang nakakabighaning mahahabang mata ay lumusot sa dagat ng mga tao sa ibaba ng walang pakialam. Ang mga taong iyon na nakita ng mga mata na iyon, na naglalaman ng walang katapusang halaga ng pang-akit, ay hindi maiwasang tumibok ng husto ang kanilang puso. Isang pamumula pa nga ang hindi sinasadyang lumabas sa kanilang mga mukha. Ang walang pakialam na mga mata ni Reyna Medusa ay dahan-daang dumilat bago tuluyang huminto sa binata na nakaitim na damit na nasa tabi ni Su Chen. Isang malalamig na layuning pagpatay ang bumungad sa kanila. Pinaihit niya ang kanyang malatubig na ahas na maselang baywang, at ang kanyang katawan ay sumugod pababa. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa isang lugar na ilang metro lamang mula sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang maselang kamay, isang napakalaking 7 kulay na enerhiya ang lumitaw at kalaunan ay nagdala ng hangin na maaaring magpalipat-lipat sa mga dagat at gumuho ng mga bundok habang ito ay marahas na dumurog patungo sa huli. Ito ang Inner Academy. Hindi ba masyadong mayabang ang mga kilos mo ngayon? Agad na lumubog ang ekspresyon ni Su Chen nang makita niya na ang nakakabighaning kagandahan ay hindi lamang sumagot ngunit nagpakawala ng isang pag-atake kay Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang nanginginig niyang kamay at agad na nakipag-ugnayan sa malaputing kamay na iyon. Bang! Isang alon ng mabangis na hangin na may dalang malakas na sumasabog na tunog ang sumabog sa sandaling magkadikit ang magkabilang palad. Maraming makapal na linya ng bitek sa braso ang nagsimulang mabilis na kumalat at tinakpan ang buong mataas na platform sa ilalim ng gulat na mga tingin ng mga nasa paligid. Hinay pa ng mabangis na hangin ang lahat hanggang sa bumagsak sila sa lahat ng direksyon. Sa tabi ni Su Chen, halos lahat ay umatras ng ilang hakbang maliban kay Xiaoyan, na hindi gumalaw. Bang! Naghiwalay ang dalawang kamay ng magkadikit. Sa gitna ng mababa at malalalim na tunog, ang matikas na maselang kaibig-ibig na figure ay sumugod pabalik sa ere.
Ang kanyang mga paa ay naging matatag lamang matapos makahakbang ng 10 hakbang sa hangin. Sa kabilang banda, si Su Chen ay napaatras din ng ilang hakbang. Sa bawat paglapag ng kanyang mga paa, nag-iiwan sila ng kalahating pulgadang malalim na bakas sa matigas na lupa. Maliwanag, pareho ng lakas sa banggaan na ito. Ang kaseryosohan ng mukha ni Su Chen ay naging mas makapal matapos makipagpalitan ng isang suntok sa misteryosong babaeng iyon. Mula sa maikling palitan na iyon, naramdaman niya na ang kabilang partido ay isang Daozang din. Sino ka ba talaga? Pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Nakatayo ang babae sa walang laman na langit. Ang kanyang pulang damit ay pumutok, na bumabalot sa isang nakausli at malukong figure na puno ng walang kapantay na pang-akit. Ang kanyang katanji tanging mukha ay malamig at kaakit-akit. Gayunpaman, ang nagyayelong lamig na ito ang naging dahilan upang maramdaman ng maraming tao ang kumukulong init sa kanilang mga puso. Ang gayong babae ay talagang may nakamamatay na epekto sa lahat ng lalaki. Ang walang kamali-mali na hitsura ni Queen Medusa ay naging dahilan upang maging si Su Chen ay bahagyang nagulat, lalo na ang mga kabataang estudyante na wala pa ring karanasan. Ang ilan sa mga may mahinang lakas ng pag-iisip ay tahimik na nakalunok ng kanilang laway sa hindi kilalang dami ng beses. Ang target ko ay si Xiaoyan. Wala itong kinalaman sa iyo. Malamig na tinitigan ni Reyna Medusa si Xiaoyan. Bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi at isang malinaw na nakakamanhid na boses ang naging dahilan ng paghina ng mga buto ng napakaraming tao sa sandaling ito. Ang lahat ng mga tingin ay natipon sa katawan ni Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito ni Reyna Medusa. Ang kanilang nagulat na mga tingin ay naglalaman din ng ilang inggit. Itinuring ng mga kabataang ito na tinatawag sila sa pangalan ng gayong kagandahan bilang isang uri ng dakilang kaluwalhatian. Kilala mo ba siya? Kumunat ang noo ni Su Chen at mahinang nagtanong kay Xiaoyan. May salungatan ako sa kanya. Ngumiti si Xiaoyan at nagsalita. Ang kanyang tugon, gayunpaman, ay malabo. Pagkatapos ng lahat, hindi posible para sa kanya na sabihin kay Su Chen na ginawa niya yun sa kanya, diba? Pag, ikaw na brat. Paano mo ma-provoke itong mga taong magulo? Ang babaeng ito ay talagang isa ring elite na Daozang. Kahit ako ay maaaring hindi siya matalo kung maglalaban kami. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Su Chen habang nagsasalita siya. Ito ay hindi inaasahan na ang taong ito ay nagdala ng malaking problema sa sandaling siya ay lumabas. Isang elite na si Daozang. Kahit na ang isa ay tumingin sa buong kontinente, sila ay napakalakas na pag-iral. Tumawa din ng mapait si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo at walang magawang nagsalita kay Reyna Medusa. Ano ba talaga ang gusto mo? Malaya ka na. Mabilis na bumalik sa lugar na dapat mong balikan. Agad na nakaramdam ng matinding galit si Reyna Medusa nang marinig niya ito. Ginawa ng bastard na ito ang ganoong bagay at talagang naglakas loob pa rin na gumamit ng inis na mukha para tanungin siya kung ano ang gusto niya. Babalik ako pagkatapos kitang patayin. Hihihi. Itong kaibigan. Si Xiaoyan ay taga-Inner Academy ko. Pwede tayong umupo at mag-usap kung may sama ng loob kayong dalawa. Bakit kailangan mong mag-away? Nakangiti si Su Chen habang nagsasalita. Siya ay natural na hindi magpapakita ng anumang malakas na saloobin kapag nahaharap sa isang piling tao na Daozang. Hindi pinansin ni Queen Medusa ang mga salita ni Su Chen. Ang kanyang mga mag-aaral na puno ng pang-akit ay nagdala ng matinding lamig habang sila ay nakatitig kay Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang sinabi. Huwag mong isipin na hindi kita mapapatay dahil lang may isang elite na Daozang na nagpoprotekta sa iyo. Hindi ako naniniwala na makakasunod ka sa tabi niya magpakailanman. Nag-flash ang katawan ni Reyna Medusa pagkatapos sabihin ito. Kasunod nito, nag-transform siya sa dumadaloy na liwanag at nagmamadaling lumabas ng Inner Academy, na wala sa isang kisap mata. Pinagmasdan ni Xiaoyan si Reyna Medusa na nawala sa malayo nang walang magawa. Hindi niya napigilan ang pagkatok sa sariling ulo, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo. Hindi ba sinabi ng isang babae na magkakaroon ng masalimuot na damdamin ang isang babae pagkatapos mawala ang kanyang pagkabirhen? Bakit siya lang gustong patayin ng babaeng ito? Mababago kaya ng pagpatay sa kanya ang katotohanang angkinan niya ang katawan niya.
Ikaw brat, buti na lang at ikinulong ng isang Daozang. Malamang na magdusa ka sa hinaharap. Napakagulo. Napabuntong hininga si Su Chen. Ang pagiging nakakulong sa pagiging isang Daozang ay hindi isang bagay na masaya. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Kaagad, tila may naalala siya at nahihiyang nagsalita. May isa pang problema na nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nagulat si Su Chen. Agad siyang nagkunot ng kanyang mga kilay at nagtanong. Ano na ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na nakasakit ka ng higit sa isang Daozang. Hindi iyon. Napabuka si Xiaoyan para ngumiti habang awkward na nagsasalita. Iyon. Hindi ko sinasadyang napino ang Fallen Heart Flame. Sa madaling salita, ang Blazing Sky Chi Refine ng tower mo ay maaaring wala ng epekto sa pagtaas ng bilis ng pagsasanay ng isang tao sa hinaharap. Ipinikit ni Su Chen ang kanyang mga mata. Agad na nakaramdam ng pagkahilo ang kanyang isip pagkaraan ng ilang sandali. Ang mapaminsalang na pag-iral na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 625. Paglutas ng problema. First Elder, ang ningas ng puso sa loob ng Blazing Sky Chi Refine ng tower ay talagang unti-unting nababawasan. Sa bilis na ito, malamang na ang lahat ng ito ay ganap na mawawala sa ibang pagkakataon. Naging interesante ang ekspresyon sa mukha ni Su Chen matapos niyang marinig ang resulta ng pagsisiyasat ng isang elder sa maluwag na bulwagan. Marahas niyang itinikom ang kanyang mga ngipin bago tuluyang nanlumo pagkaraan ng ilang sandali. Tumawa ng mapait ang puso niya. Hindi inaasahan na ang Heavenly Flame ay hindi inagaw ng ibang tao, ngunit talagang direktang pino ng taong ito. Ang kahalagahan ng Blazing Sky Chi Refine ng tower patungo sa Inner Academy ay natural na napakahusay. Kung hindi ito magiging dahilan para bantayan ito ni Su Chen at ng iba pa sa kanilang buhay. Ngayon, gayunpaman, sa pagkawala ng Fallen Heart Flame, ang epekto nito ng pagtaas ng bilis ng pagsasanay ng isang tao ay unti-unting humihina hanggang sa ito ay mawala. Sa madaling salita, hindi na magkakaroon ng malaking kahulugan ang pagkakaroon ng Blazing Sky Chi Refine ng tower. Dahil nawala ang Blazing Sky Chi Refine ng tower, maaaring nasira ang sistema ng pag-aayos ng mga malalakas na tao na ipinagmamalaki ng Inner Academy. Ang mga kasunod na resulta ay magiging lubhang seryoso. Medyo tahimik ang atmosphere sa hall. Walang magawa ang lahat ng elder habang pinagmamasdan ang malungkot na ekspresyon ng First Elder. Ngayong ang Fallen Heart Flame ay napino na ni Xiaoyan, hindi na lang nila siya pwedeng hilingin na iluwa ito, hindi ba? Mabuti pa rin kung kaaway si Xiaoyan. Maaari nilang pilitin siyang makuha at alisin ang Fallen Heart Flame. Gayunpaman, ang pinakamahirap na bagay ay ang taong ito ay gumawa ng isang malaking pabor para sa Inner Academy. Kung hindi natalo ni Xiaoyan ang dalawang dawang na iyon sa malaking labanan 2 taon na ang nakakaraan, malamang na ang Inner Academy ay nakaranas ng matinding pagkatalo sa laban na iyon. Medyo napahiya din si Xiaoyan nang maramdaman niya ang kapaligiran sa bulwagan. Sa totoo lang, nakaramdam pa rin siya ng kaunting paghingi ng tawad kay Su Chen. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang intensyon sa Fallen Heart Flame mula nang pumasok siya sa Jianan Academy. Bagamat mukhang naging malaking tulong siya sa akademya sa mahusay na labanang iyon, ang kanyang nakatagong motibo ay subukan ang kanyang makakaya upang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na makuha ang Fallen Heart Flame. First Elder, may iba pa bang paraan para malutas ang sitwasyon? Maingat na tanong ni Xiaoyan. Medyo imposible para sa kanya na ibigay ang Fallen Heart Flame ngayong umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Gayunpaman, medyo hindi rin siya mapalagay kung pinapanood lang niya ang Inner Academy na nagdurusa ng napakalaking kawalan. Sa hitsura ng mga bagay-bagay ngayon, parang Fallen Heart Flame lang ang magagamit natin. Kung hindi, ang mga epekto ng Blazing Sky Chi Refine ng tower ay tuluyang mawawala. Matagal na natahimik si Su Chen matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Saka lang siya napabuntong hininga at walang magawa. Isang gawa ng tao na Fallen Heart Flame. Nagulat si Xiaoyan. Ang isang Heavenly Flame ay maaaring talagang gawa ng tao. Ang paggawa ng bagay na ito ay hindi itinuturing na napakahirap. Noon, ang punong guro ay nag-iwan ng isang backup na Fallen Heart Flame na lalagyan bago siya umalis.
Hanggat ang isa ay nagbubuhos ng ilang Fallen Heart Flame sa loob nito, nagagawa pa rin itong paganahin ang Blazing Sky Chi-Refine ng tower na magkaroon ng epekto ng pagtaas ng bilis ng pagsasanay ng isang tao. Gayunpaman, ang epekto ay mas malala pa kaysa dati. Tumingin si Su Chen kay Xiaoyan bago nagpatuloy. Ito ay nangangailangan ng iyong tulong. Paghiwalayin ng kaunti ang Fallen Heart Flame at ibigay ito sa amin. Hindi ito dapat maging problema, di ba? Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang Fallen Heart Flame ay napino na niya para maging isang Essence Flame Seed. Hanggat ang Dao Qi sa kanyang katawan ay hindi nauubos, ito ay makakagawa ng walang katapusang halaga nito para magamit. Ang paghihiwalay ng kaunti nito ay maaaring maubos ang kanyang Dao Qi, ngunit lubos na siyang nasisiyahan na mayroong isang pamamaraan na nakamit ang pinakamahusay sa parehong mundo. Gayunpaman, ang uri ng tinatawag na Fallen Heart Flame ay nagdudulot ng maraming limitasyon. Kapag nawala ang aking Dao Qi, automatikong mawawala ang apoy. Hindi napigilan ni Xiaoyan na magsalita ng may pag-aalinlangan nang maalala niya ito. Ang lalagyan ay personal na ginawa ng punong guro. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng problema. Gayunpaman, ang lalagyan na ito ay maaari lamang magkaroon ng isang nakakaantala na epekto. Kaya, malamang na kailangan mong panapanahong pumunta sa Inner Academy upang tumulong na palitan ang apoy ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower. Malakas na pag-iisip ni Su Chen. Paminsan-minsang bumabalik sa Inner Academy. Medyo nagulat si Xiaoyan habang tumawa ng mapait. Mayroon bang eksaktong time frame para sa panapanahong na ito? Kung aalis ako sa Inner Academy sa hinaharap, hindi ko na kailangang bumalik sa lugar na ito isang beses bawat kalahating buwan o buwan tama. Ito ay isang bagay na hindi ako masyadong sigurado. Gayunpaman, hanggat nag-iiwan ka ng sapat na apoy para itabi namin, hindi ito dapat maging problema sa pagpapanatili nito sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Nag-isip sandali si Su Chen bago nagsalita. Mabuti yan. Bumantong hininga si Xiaoyan at tumango habang nakangiti. Sige, gagawin ko ang inirerekomenda ng First Elder. Brat, mura ang nakuha mo. Talagang hindi inaasahan na ang bagay na hindi nakuha ni Han Feng sa kabila ng labis na pagsusumikap ay madali mong nakuha. Ang ating Inner Academy ay pinrotektahan ito ng napakahirap sa loob ng maraming taon upang makinabang ka lamang, munting kapwa. Inilibot ni Su Chen ang kanyang mga mata. Medyo maasim ang boses niya habang nagsasalita. Natural na naiintindihan niya ang epekto ng Fallen Heart Flame na pinakamahusay. Pino ito ni Xiaoyan. Sa makatuwid, ang kanyang orihinal na nakakatakot na bilis ng pagsasanay ay malamang na tumaas ng husto sa hinaharap. Ang gayong tukso ay napakahusay sa sinuman. Awkward na ngumiti si Xiaoyan bago agad pinagdikit ang kanyang mga kilay. Dahan-dahan niyang itinanong. Si Han Feng ay kasalukuyang nasa Black Corner region, tama ba? Oo. Pinaikit ni Su Chen ang kanyang mga mata. Isang mahinang malamig na kislap ang dumaan sa kanila. Mahigpit niyang naalala ang bagay tungkol sa pagtitipon ni Han Feng ng isang malaking grupo ng mga eksperto upang salakayin ang Inner Academy sa kanyang puso kahit ngayon. Hihihi. Mas maganda yan. May mga bagay na dapat kong hanapin para ayusin niya. Nag-cross finger si Xiaoyan at tumawa. Ang kanyang ngiti ay naglalabas ng mga sinulid ng siksik na lamig. Ang lalaking iyon ay swerteng nakatakas noon. Ngayong nakalabas na siya sa walang buhay na magma area na iyon, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay natural na tapusin ang bagay na ito sa senior na ito. Kung hindi, paano niya sasagutin si Yao Lao na kasalukuyang natutulog? Kahit na ang iyong lakas ay tumaas ng husto. Malamang na medyo mahirap gawin ito ng mag-isa. Umiling si Su Chen at sinabi ang kanyang mga iniisip. Nagtatag si Han Feng ng isang Black Alliance sa Black Corner region. Napakaraming medyo malalakas na paksayon ang sumali dito. Sa kasalukuyan, ang bilang ng malalakas na tao sa Black Alliance ay kasing dami ng mga ulap. Kahit ako ay may walang katapusang sakit ng ulo dahil dito. Gayunpaman, sa loob ng 2 taon kung saan karamihan sa mga mag-asawang iyon ay hindi nakahanap ng problema sa academy. Sa kanila ay hinarang ng Black Alliance. Black Alliance. Napakunot ng noo si Xiaoyan.
Ang kanyang daliri ay marahang kumatok sa ibabaw ng mesa. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagsalita siya. Kung ganoon, ayaw bang gantihan sila ni First Elder? Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Su Chen habang siya ay mabangis na magsalita. Bakit ayaw ko? Ang reputasyon ng Inner Academy ay hindi maaaring lumala sa aking mga kamay. Kung hindi, paano ko sasagutin ang punong guro kapag bumalik siya sa hinaharap? Hihihi. Mabuti iyon. First Elder, dapat kang magtipon ng ilang tao. Pupunta tayo sa Black Corner region sa loob ng 3 araw. Huminto ang daliri ni Xiaoyan bago siya tumayo at tumawa. Sige, dahil interesado ka, sasali sa saya ang Inner Academy natin. Ang palad ni Su Chen ay malakas na hamampad sa mesa habang siya ay tumawa rin ng malakas. Ngayong may partisipasyon na siya ni Xiaoyan, ang napakalakas na tao na ito, malamang na masisira nila ang pagkapatas sa Black Alliance sa loob ng 2 taon na ito. Aking titipunin ang lahat ng mga katulong sa loob ng 3 araw. Pagkatapos nito, oras na para ganap na wakasan ang ating hidwaan sa Black Alliance. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Gayunpaman, mukhang may naalala si Su Chen habang medyo nakasimangot siya. Tumingin siya kay Xiaoyan at nagsalita. Bago ito, sa palagay ko ay dapat mong ayusin ang hidwaan na iyon sa ekspertong Daozang na dumating at naghahanap ng gulo sa iyo. Kung hindi, kung darating siya at makialam sa malaking labanang iyon. Dapat ay malinaw mong malaman kung anong uri ng lakas ng pakikipaglaban ang taglay ng isang Daozang. Kung sasali siya sa Black Alliance, magdaranas tayo ng malaking pagkatalo kahit na ang ating hukbo ay nawasak. Siguradong hindi siya sasali sa Black Alliance. Napangiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mabagsik na mukha ni Su Chen. Bumuntong hininga siya. Sige, aayusin ko muna ang problema niya. Kailangan mo ba ng tulong namin? Saglit na nag-alinlangan si Su Chen bago nagtanong. Hihihi. Relax. Ang presensya ng mas maraming tao ay hindi makakatulong sa problema sa pagitan namin. Mapait na tumawa si Xiaoyan habang ikinulong niya ang kanyang mga kamay kay Su Chen. Sabi niya, dahil naikwento ko na ang karamihan sa mga bagay, dapat akong bumalik muna. Maghintay. Saglit na napaisip si Su Chen matapos makitang lumingon si Xiaoyan. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang sinabi. Sa palagay ko may dapat akong sabihin sa iyo. Ano ito? Nagdududa si Xiaoyan. Ang iyong pangalawang kapatid ay nasa Black Corner region, tama ba? Kakarinig pa lang ng boses ni Su Chen nang maramdaman niyang biglang tumaas ang aura sa buong Xiaoyan. Isang pares ng matandang mata na puno ng pagtataka ang itinaas habang pinagmamasdan ang binata na ang mukha ay agad na naging madilim at malamig. Anong nangyari sa pangalawang kapatid ko? Ang boses ni Xiaoyan ay kasing lamig ng yelo at walang anumang emosyon. Sa ngayon, walang nangyari sa kanya. Pinigilan ni Su Chen ang pagkagulat sa kanyang puso at pinalawak ang kanyang mga kamay. Sinabi niya, nagpadala ako ng ilang tao upang tahimik na protektahan siya pagkatapos mong kalagkarin sa ilalim ng lupa ng Fallen Heart Flame. Tahimik lang siyang nagsasanay sa unang kalahati ng taon. Gayunpaman, pagkaraan ng 1 taon, hinabol siya sa malalalim na kabundukan ng ilang mga tao na pagkatapos ng kanyang buhay. Pagkaraan ng 2 buwan nang siya ay susunod na lumitaw. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay biglang at kakaibang tumaas sa klase ng dawang. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa kanya sa malalim na kabundukan. Ayon sa nakalap na impormasyon, tahimik siyang nagtatag ng isang napakalihim na organisasyon sa loob ng Black Corner region. Ang organisasyong ito ay kasalukuyang may malakas na reputasyon sa loob ng Black Corner region dahil sinadya nilang pumili ng mga miyembro ng Black Alliance para pumatay. At saka, pinapatay nila ang sino mang makasalubong nila. Maliwanag, ang iyong pangalawang kapatid ay naghihiganti para sa iyo. Nabawi ng mukha ni Xiaoyan ang kalmado habang tahimik siyang tumango. Buti na lang walang nangyari sa pangalawang kapatid. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kumalma lang nang ang sumunod na mga salita ni Su Chen ay naging sanhi ng pagdilim nito. Dahil sa matagal na pagpaslang ng iyong pangalawang kapatid sa mga miyembro ng Black Alliance, napukaw niya ang galit ng Black Alliance. Ayon sa impormasyong nakuha ko,
Tila may ilang paksayon na medyo malalakas ang nagsimulang kabkuban ang iyong pangalawang kapatid at ang kanyang organisasyon. Malamang na hindi masyadong maganda ang kalagayan niya ngayon. Sa sandaling ito, ang mukha ng binata na nakasuot ng itim ay nakakatakot na madilim at malamig. Naglalaman pa ito ng mahinang kabangisan. Ang malamig-lamig na boses niya ay naglalaman ng walang kapantay na intensyon ng pagpatay. Nasa iyo ba ang lokasyon ng aking second brother?